Kuya Peter, kamusta? Eto, okay naman. Nakapagsakay ng mga celebrity. Hindi, si Kuya Peter ay driver dito sa Japan. Pero ilang taon ka na dito, Kuya Peter? 32. 32? Paano hinahanto kaya? 32 years. Wow. 32 years ka na dito? Pero hindi naman driver agad yung una mong trabaho? Hindi. Maraming trabaho rito. Lahat. Construction, taga-ugas ng plato. Nagsimula ka rin talaga sa hindi mo gustong trabaho? Hindi. Actually, okay din. Yung iba, meron ding hindi mo gusto. Pero magsisimula ka talaga sa wala kang choice? Pag kailangan di ka mapili kung kailangan gusto mo kumita ng pera. Anong trabaho mo sa Pilipinas? Mekaniko. Oh, kaya din ang bagsak mo, driver. Sa Toyota Alabang. Nice. So, Kuya Peter, kaya ako in-interview yung mga kababayan natin sa ibang bansa. Kasi nakapagbigay tayo ng inspiration sa mga kapwa natin Pinoy. Na yung iba kasi wala ibang ginagawa dun. Hindi alam kung ano yung pwede nilang gawin. Pwede yung option sa Pilipino yung Japan. Sure ka? Pwede? Oo naman, oo. Dito masipag na sila. Gusto nila mag-overstay na sila. Ah? Pero bawal yun. Bawal. Kailangan may visa ka pa rin. Oo, iba na yung ano. Pero mahirap kasing maligal dito eh. Kailangan may sponsor ka. Pero legal ka naman? Oo naman. Kala ko Nanay ko Japanese. Ang tatay ko Pilipino. Okay. Kaya dito kami. Anong apelido nung middle name mo? Watanabe. Wow, ganda. Hanep pa. Astig. Si Kuya ay Tagalipa din. Lipa sa bank. Magulang ko, pero lemer ako. Kaya may punto ka pa eh. Ay, hindi na mawala yung Batanggenyo eh. Hindi na mawala yung kababaya ko. Ang mga Batanggenyo ay mauubos na ang yaman. Sadya. Wag lang yabang. So, kaya Peter, gusto ko ring okay lang ba itanong kung magkano yung kinikita ng isang driver dito? Pagka yung sarili mo. Sarili mo ba to? Sasakyan? Sarili. Okay. Pag sarili mo sasakyan, magkano? Siguro mga 50 pataas. 50,000 lapad. 500,000 yen pataas. 500,000 yen pataas. So pag conversion sa Pinas yun, mga magkano sa kakwarta natin sa peso? More or less 200. 200,000 pesos. Tapos kasama na ang mga expenses doon. Gross yun o net? Net na yan. Oh, not bad. Para ka rin PBA player. Di na ba? Ay, may mga PBA player 100 lang sweldo. May mga PBA player 70 lang. Pero ikaw di ka papayag ng 100,000. May mga player nga, hindi lahat. Kaya nga sinabi kong parang PBA player, nasa average ka. Oh, di ba? Hindi, ang malaki din man ang gastos dito. Halos ayun lang ang lifestyle. Pero depende rin kung pa-noodles ka lang. tulad ng upa ko sa bahay. Ang bahay ko is naupa ka pa? Oo. Magkano upa? 150,000 yen monthly. Ang parking nito 44,000 yen. Ay, yung bahay mo wala kasamang parking? Wala. So ang bahay mo pa lamang at saka 200,000 yen na sa isang buwan. Okay. Ganong kamahal. So kailangan mong kumita ng mahigit sa 50 lapad. Para mag-survive. Para mag-survive ka. Sa atin maganda pahinga kasi 200,000 eh. Pero hindi mo may uwi yun. Maubos din lang. May matira man. Konti na lang. Konti na lamang. Ano yung trabaho mo before ka driver? Marami. Nag-construction ako. Eh, malaki ang sweldo ng construction dito. Hindi, mahirap ang construction. Hindi lahat sinuswerte. Kailangan doon magaling kang mag-skill ka dapat. Kailangan marunong kang gumamit ng mga ano ba tawag doon? Backhoe. Ayun, pero kung timoto ka lang, ibig sabihin mga assistant ka lang. Utos-utosan ka, taga-dakot ka, taga-pala ka lamang. Mababa yun. Siguro mga swerte mo na kung kumita ko ng 15,000 yen. Mababa yun. Sa Magapo. Sa lifestyle dito, no? Oo. Pero nagsimula ka sa ganun lang. Ganun naman lagi talaga. Oo naman. Tapos nung nakaipon ka na, bumili ka na ng sarili mong sakyan.
Hindi, nag-drive muna ako sa Ambassador. Driver ako ng Ambassador eh. Ayun, maganda. For 3 years ako sa Rwanda, 9 years ako sa Marshall Island. Dishwasher, sinabi mo rin kanina. Dishwasher sa mga yakiniku. Ganun din yung salary doon. Mas mababa. Mas mababa. Kailangan mo talaga mag-evolve dito sa Japan para lang makuha mo yung magandang lifestyle dito. Kailangan mo talagang... Kaya ako lahat tinatrabaho ko, nag-deliver ako ng pagkain pag wala akong drive. Yung Uber Eats. Nagkaganon ka rin. Uber Eats. Parang Grab sa atin naman, Grab food. Okay. Ito rin gamit mo? Hindi, motorsiklo. Okay. Kailangan may mga extra ka pa rin. Dapat di nasasayang yung oras mo dito. Yes, wala ka sasayangin oras. Kaysa ano ka sa bahay mo, wala kang gagawin. Tapos, nagtitinda rin ako ng plaka ng vinyl record. Ano yung plaka? Yung Yung LP record. Okay. Sa akin yung Peter Platter. Shoutout nga pala sa Peter Platter. Pagka shoutout, pagka may gusto na lang bilhin, anong... Plaka. Hindi, ano yan, online? Online. Online. Anong pupuntahan nila para maka-order? Peter Platter. Peter Platter sa Facebook, meron sa Facebook, din? Pag may kailangan kayo ng plaka, di ba? Ano yung mga collections? Yung tumutunog? Yung tumutunog. Okay, yung mga classic yan yun ang mga... Alam mo, may kakilala ako niyan, si Doc Chris. Mahilig sa plaka. Baka may hanapin siya, Doc Chris, yung doctor sa eyes, yung kaibigan namin. So, nagko-collect siya ng mga plaka. Mga Beatles, meron ka? Marami, lahat. Okay, nice. Yung marami sa atin yung mga celebrity na rin. Nagko-collect. Marami. So pagka may mga kababayan tayo sa Pilipinas na gustong ipag-drive, paano ka kukontakin, Kuya Peter? Sa Facebook lang. O kaya sa page ko, pwede rin man akong message, Peter Platter. Peter Platter? Peter Platter. P-L-A-T? P-E-T-T-E-R. Tapos Platter. P-L-A-T-T-E-R. Okay. Bakit platter? Di ba yung turntable may platter yan? Okay, nice. Sa platter, doon sa umiikot. Okay, shoutout mo na yung mga naiwan mong mga kamag-anak sa Batangas. Dahil itong YouTube, ito kasi kuya, alam mo, na-discover ko tong YouTube. Yung income kasi nito, dinodonate ng club namin sa charity. So, naging hobby ko na din dahil ako mismo, curious ako kung paano mabuhay sa ibang bansa yung mga kababayan ko. Kasi dumating din sa point ng life namin sa family ko na gusto ko rin i-experience after basketball yung ibang bansa kasi curious ka eh. Maganda yung iba yung weather dito, iba yung culture, iba yung pagkain, iba yung mga tao. Alam mo yung something new sa life mo dahil buong buhay mo sa Pilipinas ka eh. So I'm sure hindi lang ako nag-iisa. Marami rin ikaw. Kaya mo nga pumunta dito dahil ibang ano naman yung gusto mo, 'di ba? Ibang option. Maganda dito kasi tapos ng pag-aaral, maraming trabaho. May option. Masipag ka lang. Maghanap din. Katulad ko, school bukol ako. So, yan ang maraming Kuya Pita, naniniwala ko, maraming graduate. Pero mas malaki ang salary mo na hindi graduate. Meron nga kasi kahirapan din sa Pilipinas ng trabaho. Maraming graduate na yun ang nakakalungkot. Maraming nakatapos na wala pa rin naman trabaho. Marami. Sayang, di ba? Pero kung may opportunity nga dito sa Japan, di try din nila. Ako may kakilala ako, mga kaibigan ko, iba't ibang bansa na pinuntahan nila. Hinahanap nila kung saan sila hiyang. Totoo yan. Di ba? So, kunyari, pumunta ka na ng Europe, pumunta ka ng US, pumunta ka ng Japan. Tapos na-sober mo, mas gusto ko dun sa Japan. Mas maganda yung mga ambience dun. Mas maganda yung kumpiyansa ko dun. So, yun yung yun yung hahanapin mo. And then, kasama mo yung family mo dito? Kasama. Ever since tumawid ka? 10 ang aking apo.
10 na po mo? 10 na po. Ilan taong ka na ba nung? 56. Parang 36 lang. 20 years ago. Hindi nga, fit na fit pa eh. Dahil ano ka nga, active ka. Oo, tsaka wala maagal lumandi ako eh. Batanggin nyo eh. Oo. Ganun talaga kami. Akala ko yung pag-ibig na yung pala yung pagnanasalaan. Oo. Ganun naman talaga ang buhay. Hindi naman laging may pagsubok Sadya. At hindi, dito ba sa Japan, dumating din sa point na mahirap din? Hindi lang puro saya? Oo naman. Marami rin pagsubok na pinagdaanan? Oo. Kumbaga iiyak ka din. May iyaking ka rin? Iiyak ka din, kumbaga may time na ganun talagang. At pag okay lang umiyak, huwag ka lang susuko. Ay, oo naman. Pagka minsan, pero palakas ka lang, kumbaga palabang ka lang. Ayos ka na? Oo, be positive ka lang, lagi ka positibo. Meron ba? Laban lang sa buhay. Meron akong tanong, no ha? Pwede mo sagutin o hindi? Diba, sa dami mong trabahong pinagdaanan, meron bang sinisante ka dahil yung parang you're fired, ayaw ko na sa'yo? Parang may ganun ba na napagdaanan ka? Wala naman. Wala. Wala. Ang lagi mong umalis ka lang? Oo. Pag hindi ko gusto, ako kaalis. Pero maayos na paalam. Oo naman. Mahalaga yun. Oo. Dahil may mga ibang mga Pilipino, pag umalis bigla, hindi ka na mare-recommend sa ibang susunod. Hindi mo na magagamit yung recommendation dahil iniwan mo bigla yung trabaho mo eh. Pero ako sa case ko, ako yung aalis kasi hindi ako natatakot na wala ng trabaho eh. Kasi alam ko, marami akong pwedeng matrabaho. Masipag ka lang. Kaya nga sabi ko, kahit paghuhugas ng plato, paghuhugas ng mga kung anong matrabaho, kahit mahirap, laban, no? Tayo naman mga Pilipino marami na kaming bansa. Yung PBA Moto Club, nakikita mo naman, nag-world tour kami. Kukulit nyo nga dun eh. Tinatanong namin, may mga driver na rin may nakausap sa Europe, may dishwasher, may ano pa yung mga iba't ibang trabaho. Isa lang napatunayan ko, ang mga Pilipino ay well known na masisipag at gustong-gusto ng mga kumpanya. Totoo yan. Di ba? Totoo yan. Pag narinig na pag nakita na yung resume mo na, Pilipino, may dagdag na yun. May dagdag na kumpiyansa sa mga owners ng mga company yun. Di mo ba alam na 90% ng driver sa Japan, sa mga embassy, ay Pilipino? Oo, Pilipino. Hindi ibig sabihin nga trustworthy. Yun yung kinabibilib ko dun sa mga naunang mga OFW, mga kababayan natin, yung mga nag-migrate na. Na yung unang mga Pilipino nang sumubok sa ibang bansa, sila yung dito sa mga bansa, nagbigay ng kumpiyansa, nagbigay ng good conduct. Kaya yung mga susunod na mga Pilipino nadala na, nabigyan na ng magandang image. Magandang image. So ayan mga amazing. Kita nyo naman si Kuya Peter. Pag gusto nyo ng trustworthy na hatid sundo dito sa Japan, si Kuya Peter lang kailangan nyo tawagan. Message, Facebook, Messenger, no? Messenger. Okay, so i-message nyo lang si Kuya Peter. Itutur niya kayo Osaka, kahit saan? Mount Fuji, pwede rin? Hakone Tour, Nigo Tour. Okay, Tokyo City Tour. Pupunta kami, Ricoland ngayon. Diba? Actually, si Kuya Peter, nakita lang namin siya, nag-approach ka, Kuya Peter, no? Sa Donkey. Sa Donkey. Siya Shibuya. Nakilala niya ako, nanonood siya ng PBA Moto Club natin. And then, hindi namin alam na may ganito. Yun ang problema, hindi namin alam na pwedeng tawagan na magtutour na Papua Pinoy. Pero mga agency. So ngayon, ang swerte nyo, direct na kayo kay Kuya Peter. So negotiate nyo na lang kung ano yung gusto nyo. Kasi negotiable naman lahat, di ba? Alright. Mabait si Kuya, no? Bait to si Kuya Peter. Sabi niya nga, ipapasyal niya pa daw tayo kung gusto. So Kuya Peter, you're amazing. Thank you sa time mo. Thank you din, boss. So yan. Ganyan po ang PBA Moto Club, nakapagbigay ng inspiration, no? So mapanood mo ang sarili mo. Yun. Thank you. Alright.
So stay amazing kayo mga amazing. And thank you supporting PBM Moto Club. Ito, na-enjoy natin to. At ang pinaka-importante sa ginagawa natin at sa kakulitan ko, makakatulong tayo sa kapwa. Yung income ng YouTube channel natin, nakakreate ng funds para sa pagtulong sa monthly charity work natin. Alright, stay amazing kayo.